Naging entablado ba ng pagsasamantala ang Japan B-League sa mga Pinoy na nag-uumapaw ang talento sa basketball? Nakalulungkot isipin na ang pagpapakitang gilas ng ating mga kababayan ay tila naging isang mahusay na estratehiya lamang upang higit na mapalago ang popularidad at komersyal na interes ng liga. Ngunit kapag naabot na ang ninanais na antas ng tagumpay, tila bigla na lang silang iniwan sa ere ng walang pangil na seguridad o pagpapahalaga sa kanilang long-term na karera sa loob ng liga. Sa nagdaang mga taon, nagsilbi ang Japan B-League bilang entablado ng pagpapakitang gilas ng mga Pinoy basketball players. Ngunit ngayon, umuusbong ang isang nakababahalang tanong: itinuring lang ba silang mga pansamantalang bida sa entabladong ito sa pagwawakas ng kanilang mga kontrata? Hindi na muling pinapirma ang ilang pangunahing manlalaro. Nauna nang nalagas ay si Carl Tamayo na mga ilang buwan na rin ang nakalipas, at wala pang isang buwan ay sunod-sunod na ring namamaalam ang ating mga pambato na sina Matthew Wright, AJ Edu, Bobby Ray Parks Jr., Kai Soto at sina Ferdy Ravena at Kiefer Ravena. Sa kanilang pag-alis, tila ba naglaho rin ang kanilang mga pangalan at ambag sa liga na dati-rati kanilang pinagniningningan. Pinukaw nila ang damdamin ng kanilang mga tagahanga. Ngunit ngayon, tila ba sila'y biglang itinaboy palabas ng entablado nang hindi man lang binigyan pagkakataong magpaalam o mag-iwan ng higit pang bakas ng kanilang pagsisikap at dedikasyon sa larangan ng basketball. Ano nga ba ang tunay na halaga ng kanilang kontribusyon kung sa isang iglap ay basta na lamang sila napalitan at nalimutan? Sino pa kayang mga Pinoy ang sasakay sa kanilang bangka pauwi ng Pilipinas? Hindi maipagkakaila na ang pag-angat ng Japan B-League sa pandaigdigang eksena ay malaki ang utang na loob sa husay at talento ng mga Pinoy na manlalaro. Ang kanilang pagbibida sa mga laro kung saan sila ay paangunahin nagdadala ng puntos at gumagawa ng mahalagang pagganap ay instrumental sa pagtaas ng katanyagan ng liga. Ngunit sa pagtatapos ng kanilang mga kontrata, isang malinaw na pattern na pagkuha at pagtapon ang lumilitaw. Tila ba mga pawn lamang sila sa isang chessboard ng komersyalismo at estratehiya sa paggamit at pag-abandona sa ating mga kababayang manlalaro. Maaaring itanong, tunay nga bang pinahalagahan ng liga ang kanilang kontribusyon o ginamit lamang sila bilang mga hakbang patungo sa mas malawak na ambisyon ng Japan B-League na dominahin ang arena ng international na basketball? Matatandaan na gustong umangat ng Japan B-League at makilala ang kanilang liga globally. Kaya nagkakaroon sila ng mga negosasyon sa mga malalaking liga kagaya ng NBL. Kamakailan lang din ay inanunsyo ng pamunuan nito na balak nila na ang kanilang liga ang maging sentro ng palaisdaan ng NBA sa pagkuha ng mga players. Kaya siguro ay isa sa mga dahilan nito ay ang pagbabawas na ng mga Pinoy import sa kanilang liga. Hindi natin alam, pero marahil ay isa sa mga negosasyon nila sa NBL ay maipasok ang mga players ng NBL sa Japan B-League, dahil nga pangarap ng JBL na makapasok at mapansin sa international scene. Ang nakalulungkot lang para sa atin mga kashish ay hindi na ulit natin masisilayan ang mga magigiting nating manlaro na humaharap sa mga international na players. Mabibilang na lang ang mga nananatiling aktibo sa kanila na hindi pa natatapos ang kontrata matapos pakinabangan ng ating mga manlalaro para sa sarili nilang interes na mapataas ang kanilang supporters at viewership ng kanilang liga. Ay aabandonahin na lamang ang mga ito? Bakit kaya ganito palagi ang trato sa ating mga Pilipino? Si Renza Bando na umaasa tayong makasungkit ng kontrata sa Japan B-League ay tila ngayon ay malabo pa sa sabaw ng pusit. Mukhang paliit na ng paliit ang tsansa nito na kuhanin ang kanyang serbisyo dahil isa-isa na ngang inaalis ang mga Pinoy imports sa Japan B-League. Bagamat hindi maikakaila ang kritikal na papel ng ating mga manlalaro sa pagsikat ng Japan B-League, ang kanilang pagbabalik sa Pilipinas ay nagtataas ng mapait na katanungan. Ginamit lamang ba sila ng liga para sa sariling kapakinabangan nito? Hindi magtatagal
Marahil ay masilayan natin ang kanilang muling pag-angat sa ibang liga o entablado ng sports kung saan tunay na maipapakita ang kanilang galing na hindi lamang pansamantalang instrumento sa tagumpay ng iba. Ang naratibo ng ating mga kababayan sa Japan B-League ay hindi lamang isang kwento ng tagumpay at pagkatalo sa hardcore. Ito ay isang mabagsik na paalala sa komplikadong larangan ng internasyonal na palakasan. Ang bawat manlalaro, bawat laro at bawat kontrata ay mga piraso ng isang mas malaking palaisipan na sumisimbolo sa mga panganib at oportunidad na kaakibat ng global na merkado ng talento sa sports. Ang paggamit at pag-iwan sa ating mga manlalaro ay nagbibigay diin sa walang tigil na laban para sa katarungan at pagkilala sa kanilang tunay na halaga at kontribusyon. Mga aral na dapat nating isapuso at gamitin upang maitaguyod ang mas patas at inklusibong kinabukasan para sa lahat ng atleta. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang inspiring stories at updates sa mundo ng Philippine basketball. Together, let's be part of this exciting journey to the top. Kamusta po mga kaibigan, kapamilya, kapuso at kapanalig sa pananampalataya? Welcome po sa ating komentary kung saan ay pwede po silang magbigay ng sarili nilang opinion, suggestion, violent reaction, patungkol po sa tuluyan na nga bang inaabandona ng Japan B-League ang mga Pinoy sa kanilang liga. Kayo, ano po sa tingin ninyo? I-comment lang po sa ibaba upang ating mapag-usapan. Nakakapagtaka lang po sa sunod-sunod na mga Pinoy ang hindi na nire-renew ang mga kontrata sa Japan B-League. Diba, nauna na nga po dito si Carl Tamayo nung mga nakaraang mga ilang buwan na nakalipas. Tapos ngayong Mayo, nagkasunod-sunod na. Ayan na nga sila Kai Soto, Matthew Wright, AJ Edu, Bobby Ray Parks Jr. at ang magkapatid na Ravena. Lahat naman po ng mga ito ay ang ganda-ganda naman ng ipinapakitang mga laro ng mga pambato natin. So bakit kaya nila hindi na nirenew ang mga kontrata ng mga ito? Kung tutuusin, sila pa nga ang humahakot ng mga fans ng ligang ito. Kaya nga ito nag-boom . Sa tingin nyo po ba, ginamit lang ba sila ng mga ito para sumikat at makilala? Lalong-lalo na sa mga tagahanga ni Kai Soto na talagang humahakot ng milyong-milyong views kapag siya na nakaschedule na maglalaro, di ba? Ang nakakalungkot lang isipin na yung mga sikat pang mga Pinoy import sa B-League ang nagiging free agent. Sila pa naman yung gustong-gusto natin talagang palaging mapanood. Pero I'm sure mauubos din talaga ang mga taga-suporta ng ligang yan dahil napakalaki ng fan base ng mga tinanggal nilang mga players. Kasi naman, ibang klase din kasi sumuporta tayong mga Pinoy sa ating mga kababayan. Kaya nga nagiging open market ang Pilipinas sa paghahanap ng mga players ng mga liga abroad. Isang thumbs up naman po dyan kung sang-ayon po kayo dito. Isa pa pong nakakalungkot mga kashish bakit kaya palaging mga Pilipino ang madalas na nilalamangan at ginagamit ng malalaking tao o liga? Talagang sinusulit nila at pinapakinabangang mabuti ang ating mga talent. Ngunit buti na lang po ay matiisin at mapagkumbaba lamang ang mga Pinoy. Kaya nga walang sama ng loob ang mga ito kahit na hindi na na-renew ang kanilang mga kontrata. Subalit, ano na nga lang kaya ang kahihinatnan ng mga Pinoy imports natin ngayon? Matapos pakinabangan ng Japan B-League bigla na lang silang iiwanan sa ere? Ang magkapatid na Ravena parehas namang team nila ang nakapasok sa playoffs. Maganda rin ang mga stats ng mga ito. Ngunit bakit hindi na ni-renew ang kanilang kontrata? Si Manong Kiefer, buti na pasali na sa ating strong group. Sana naman wag sa PBA. Sila bumagsak ngayon at magkaroon pa rin ng mga magagandang offer overseas
upang makapanood pa rin tayo ng mga dekalibreng liga. Sa issue naman ni AJ Edu, medyo talagang kailangan na talagang palitan ito kasi halos ilang game lang ito naglaro dahil nga sa inindang injury. Matagal-tagal din talagang nagpahinga ito at medyo lugi sa kanya ang kanyang kupunan dahil sa halos hindi siya napakinabangan. Pero isinali pa rin talaga ni Coach Timko sa Gilas. Ito pa ang isang nakakatakot na issue, yung kay Abando. Baka hindi na rin siya makakuha ng kontrata sa Japan B-League. Alam naman nating lahat na yun ang target niyang destinasyon. Baka mamaya ay nagkamali siya sa desisyon sa pagtanggi ng alok na kontrata ng KBL. Pero wag naman sanang mabaliwala po. Hanggang ngayon kasi wala pa rin linaw kung saang liga siya maglalaro abroad. Halos mabibilang na lang kasi natin ang mga Pinoy imports sa Japan B-League. Natitirang matatag na lang dyan ay sila Dwight Ramos. Pero I don't think na pag natapos na din ang kontrata nito malamang sa malamang hindi na rin ire-renew ang kontrata nito at uuwi na lamang din ng Pilipinas. Medyo nagiging sakim na din kasi ang B-League. Nag-aambisyon na kasi ito na gusto nila na sa kanilang liga kukuha ang NBA ng mga idadraft. Gusto kasi nila na galing sa kanilang ang mga player na kukuhanin ng NBA. Gustong gusto kasi nilang talunin ang EuroLeague. Alam naman natin na doon talaga maraming nakukuhang mga player ang NBA. Well, sana nga lang po mga kashish may magandang mga opportunity pa rin ang ating mga magigiting na manlalaro at makita pa rin natin silang makipag-compete sa mga international na level. Kasi mas exciting silang panoorin pag nasa ganong level sila ng mga bakbakan, di ba? Hanggang dito na lamang po mga kashish at maraming salamat po sa inyong panonood at patuloy po nating suportahan ang ating mga Pinoy imports at ang ating sariling Gilas Pilipinas.